Sobrang haba nito guys. As in, ang haba pa pala. Ito yung magagawa nyo pagka nagpunta kayong Baguio. Bike, tapos kain, ganyan. After mag-food trip. Kaya maganda, mag-park kayo sa SM, punta kayo Burnham, lakad kayo papuntang public market, pwede rin Session Road, abot din. Ito yung pinaka-main na bilihan ng mga pasalubong. Pero syempre, iba pa rin na matry nyo rin itong talagang kabayuhan dito. Yan o, nagsasapa ka na, pang, Good morning guys! Hindi na ako nakapag-update kagabi, pero dito kami nag-breakfast kanina. Hindi ko na rin napakita. Bukas na lang siguro kung ano yung breakfast. Pero plated lang naman. Anyway, dito kami kumain kanina. Sa open area nila, yung veranda nila. Ayan, doon kami kumain kanina. Sobrang ganda dyan kasi yung vibes, kita-kita may mga puno. Tapos nakalimutan ko pala sabihin sa inyo guys, ang pinaka-selling point ng hotel na to, kaya feeling ko marami din talaga nagsistay, is pwede yung pets. This is a pet-friendly hotel. Yun pala, hindi ko alam kung may iba pang hotel dito sa Baguio na nag-a-accept ng pets. Siguro baka mga transient houses, not sure. Pero itong hotel na to, na hotel, is nag-a-accept sila ng pets. Tapos, based from dun sa nakita ko, 500 per day ang pets pagkasama nyo. 'Di ba? Ang cute. Kaya pala, naalala ko lang kasi ngayong umaga may lumabas na nagsistay dito sa hotel. May kasama silang 2 dogs. So okay dito, kung may pets kayo, pwede kayo dito magstay. For day 2, ang itinerary namin is Burnham Park and then pupunta kami ng Baguio Public Market. So sobrang aga na namin guys pumunta ng Burnham. Actually mga 9 AM nandun na kami. Pero mga 25 minutes na kaming paikot-ikot para maghanap ng parking. Ganun talaga ka-grabe yung mga taong nagpupunta sa Burnham. So ngayon, ang naging decision na lang namin is magpa-park na lang kami sa SM Baguio. Kasi pupunta rin naman kami doon in the afternoon, hindi pa kami nakapunta. Tapos maglalakad na lang siguro kami going to Burnham or magta-taxi na lang. Kasi parang mas ideal na way yon or mas ideal na parang gawin. Kasi nga sobrang dami talaga, parang walang magiging parking. Baka abutin kami ng alas 10, ganyan. Sayang yung oras. So doon na lang kami magpa-park and then update ko kayo pagka maglalakad na tayo papuntang Burnham. Nakapark na kami sa SM and dito naglalakad na kami papuntang Session Road. Sarado pala yung Session Road pagka weekend. Dito pala yung sinasabi ni Daddy. Ayan o, may mga tindahan sa gitna. Kita nyo? Oo. Ito pala yung sinasabi nung Daddy ko na pagka weekend daw, sinasara na tong Session Road. Tapos parang may market sila. Ayan o, ano kaya mga paninda? Halika dito tayo, maglakad din ako para makita natin. Crafts and papery. Ayan. So, mga wallet. Tiyangge-tiyangge. Yung mga usual tiyangge. O, mga jewelry. Accessories. Ayan pa hanggang dun sa dulo. Sobrang haba nito guys. As in, ang haba pa pala. Akala ko pagdating dito tapos na. Ang haba pa. Okay din dito guys kasi may mga food trip oh. Ito pala yung ginawa nilang bago. May mga tinda pa na pets. Ay, may rabbit. Is that a rabbit or a hamster? Oh, yeah, rabbit oh. Kung nanonood kayo guys ng mga TikTok, itong building na to, City Center Hotel, nakikita niyo yung parang part na yon. Yan yung nagtitrending na coffee shop. Na pwede kang mag-coffee, magtambay dyan sa veranda na yan. Para makikita mo yung buong view ng Session Road. Tapos dyan marami nagpipicture. Dun sa coffee shop na yon. So yan. So sa mga may gusto, dito niyan matatagpuan. Katapat siya nitong McDo. Malapit siya sa McDo. Pag nakita niyo tong McDo store, ayan, McDo. Yan, halos katapat lang siya. Ayan, so pagdating niyo dito ngayon sa dulo, ayan na yung dulo. Kakaliwa kayo, dyan na yung Burnham. Konti na lang. Okay, nakalakad na kami. Nandito kami ngayon sa overpass. Isang diretso lang. Tapos pagbaba namin, Burnham na. O, di ba? Tapos by the way, tinanong ko yung police kanina na naka-station dun sa mga food park. Hindi yun dahil lang Chinese New Year. Every Sunday daw talaga may ganun. Okay din, maganda. Tapos, maganda rin yung na-parkingan namin kasi sa SM, pag weekends, 50 pesos lang flat rate. So kahit buong araw kami dun mag-park. Pero pag weekday, 50 pesos ang first 4 hours. Tapos,
10 pesos every succeeding hour. Mura pa rin. Dito rin sa Burnham guys. Ito ata yung nakita ko nung isang gabi. Nung nagdadaan kami na may mga ganitong tent. Hindi ko alam kung every Sunday lang din to. Or ano na siya. Fixed na nandito. Pero yan o, mga food, damit, souvenir. Oh, ayan o. Sobrang dami mga souvenir. Ayan yung mga pwede nyo mabili sa Mines View. Meron din mga nagtitinda dito. Do hindi ko lang alam kung malaki yung difference. Pero feeling ko kahit kaunting peso okay na rin. Para hindi na kayo pa lipat-lipat. Ayan, nakarating na kami sa biking area. So tignan natin magkano ang rent ng bike. Dito naman tabi-tabi yan lahat. So madami. Pwede kayo mag-bike kung saan-saan. Yan. So, yung ganito is 150 1 hour. Tapos yung ganito din, 150 1 hour. Kuya, lahat ng bike, 150 1 hour? Depende sa bike po, ma'am. Ano yung mas mahal? Ano mga rates? Yung one po, yung Grand Tour na tinatawag po. Ano yung dalawa Grand- yung magpipedal, yung ganun kalaki. Ah, yung dalawang pedal. Magkano yung ganon? Ganun is 250 din. Ah, 250 yung ganon. Ganito din mahal, Tapos lahat 150 na. Hindi, may 200 din po, yung ganun po, yung may sakay na isa. Ah, yun naman ganon, 200 daw yun. Yan. Yes po, ma'am. So ito 150, tapos ito 150. Ito namin. Kaya nagbabike. Kami nung mister ko. Okay. Okay ba to? Tignan mo siya malaya. Parang sila na po mountain bike yung Mateo eh. No? Kaya mo na, magulo magbike dito. Okay na rin yung malaki. Bike, Para protected siya. Ang mahirap kasi dito guys, walang disiplina yung yung way ng pagbabike. Kumbaga lahat mag-overtake, lahat kahit saan. So pagka yung anak ko naman marunong magbike yan, pero just to be safe. Kasi nga, parang labo-labo yan May mga nag-overtake kasi ganyan. So at least, yung bike na ganun, malaki. Kumbaga protected yung anak namin. Okay. O yan. Dami pa pala dito eh. O yan guys, ganito yung magagawa nyo. Pagka nagpunta kayong Baguio, bike. Tapos kain, ganyan. After mag-food trip. Uy, wag, mahal. Look. Ang lang dito guys, dahil isang diretso lang to, isipin mo 1 hour, ikot ka lang ng ikot. So, siguro sila, sulit na yung presyo nila kasi parang feeling ko, walang magtatagal dito na 1 oras unless yung mga bata siguro. Hey, hi! What can you say? So, habang nagbabike, ito yung biking area, huminto muna kami. Ayan, Kuya, ito namin pinarada. Tapos, ayan, may bilihan dito ng mga kung ano-ano. Kain muna kami ng mangga and bagoong. Kain tayo, mangga. Tumigil na kami sa bike. Hindi namin na-maximize yung 1 hour. Minimum 1 hour, hindi kayo pwede mag 30 minutes. Tinanong kasi namin Feeling ko ganun talaga, 1 hour. Mapapagod ka talaga kasi paulit-ulit naman gagawin mo paikot-ikot. So ngayon nagpunta kami dito sa mga yung stall. Bumili kami ng corn, 50 pesos. And mga lemonade and shawarma. Marami nagtitinda dito. Ayan. So pag pagod na kayo, pwede dito. By the way, closed pala yung kanilang boating. Ayun ginagawa. Tatanaw nyo ba? Sa loob. Ayun ginagawa siya. So yung mga boat nandito sa labas, nakaparada. Pinapaganda siguro. So ngayon papunta naman kami sa palengke. Maglalakad lang ulit kami. Magkakalapit yan guys. Hindi kayo kailangan mag-commute. Kaya maganda, mag-park kayo sa SM, punta kayong Burnham, lakad kayo papuntang public market, pwede rin Session Road, abot din. So lakarin nyo na lang. Nandito na kami sa public market. Ayan. So ang isang binibili namin dito is tamtamkos na ube. Yung iba kasi mas gusto yon dahil may buo-buo silang ube na nakakain versus Good Shepherd na talagang pinong-pino. And then dito, makakabili rin kayo, mga souvenir. Ayan. Pero sa totoo lang guys, in all honesty
medyo tourist presyo na din dito. Kasi nga, syempre, ito yung pinupuntahan ng turista. Medyo overpriced sila magpresyo. So, yun lang yung hindi medyo maganda. Kailangan nyo talaga maghanap. Huwag basta-basta na pag may nakita kayo, bili agad kayo. Mag-canvas muna kayo. Meron kayo makikita na mas malaking magpatawad. Ayan na, nandito na kami sa parang pinaka-main ito. Pagka napuntahan nyo tong malawak, ayan o, yung malawak na daan, dito yung pinaka-main na bilihan ng mga pasalubong. So, hanapin lang namin yung Tamtamkos. Ito, ayan na, Tamtamkos. Stall 139. Ayan o. Let's go. Tanong natin magkano ube. Hawakan mo sa ilalim. Hawakan mo sa ilalim. Okay, so nakabili na kami and sabi ni Kuya 3 days lang siya pag wala sa ref, 2 weeks pag nasa ref. So, pagka ibabiyahe nyo, dapat nyo muna, make sure nyo na on time kayo bago kayo umuwi. So kami kasi, bukas kami umuwi, so pwede na. And then, mainit pa siya, so nakabuka siya. Isasara namin pagka lumamig na. So, ganun ang mga ube dito. O yan, pati walis. Dito, di ba sikat ang Baguio sa walis. Ang number 1 ata na binibili, ayan o, yung bamboo. Yung hawakan, ganyan. Pero ang mahal ha, 420 hanggang 400. Yung hawak ng mister ko. So, iba pa yung pwede nyong bilhin dito, mga yan, snacks. So, ito yung number 1 na binibili namin, Romanas. Yung malalaki yung nuts. Tapos, lengua, sikat yung Ricos. Tapos, sa Choco Flakes, si Mikasan yung sikat na kinakain namin. Sa iba, wala na, yun lang. Yung mga ganito, guys, yung 3 for 100, na-try ko na yan. Hindi masyado eh. We're here at SM and we're in also Baguio for how many trips? 3 days. No, I mean like It's our second day. no, I mean like how many hours going here to Baguio? Yeah. 6 hours. Okay, guys, 6 hours Tito going Ice. to Baguio. Tito Ice is here Where? in Baguio also. Pero they will go home na later tonight. Kasi may pasok daw yung anak niya. So, Bam Bam. I thought with Hindi ko lang alam. Pero this may bayan dito. place and So, ooh, la, 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 la. Giraffe, Okay. Butik Hotel. Malapit ka mo sa Then- Mines View, tsaka Beach Road. Say hi. Hi! Bye. So, bye-bye. Nagbaba lang kami ng gamit sa SM. Hindi ko na kayo nilibot kasi nag-ikot-ikot kami ng konti. Pero alam nyo naman, same naman sa mga mall, ganyan. Tsaka parang hindi naman siya something na gagawin mo pag pumunta ka ng Baguio, diba? Though a visit to Baguio is not complete pagka hindi ka nagpunta ng SM. Ewan ko, feeling ko lang. Tsaka may outlet doon ng Lacoste, FYI. So lumabas kami para mag-taxi na lang. Hindi na kami nagdala ng sasakyan kasi grabe, sobrang traffic. Para mas mabilis din yung galaw-galaw natin, di ba? Hindi laging maghahanap ng mga parking, di ba? Kumbaga, pag nagdala pa kami ng sasakyan doon sa pupuntahan namin, mamaya puno din, mahirapan pa mag-parking. So, at least taxi, sakay ka, baba ka, di ba? Ganun lang. So, anyway, pupunta kami ngayon ng Kanto, yung kainan na sikat dito sa Baguio. So, papakita ko na lang sa inyo once nandun na kami. So, ganito yung itsura sa loob, guys. Ayan, malaki naman siya. Tapos dito kami sa side na to, meron pa. Tapos meron pa rin dun sa kabila, malaki. Hindi ko na lang kayo inilibol kasi daming tao eh, grabe. Pero mabilis lang waiting, in fairness. Yung menu, guys, i-post nyo na lang para mabilis. Ha? Ikutan ko lang ng mabilis. Okay. The next is yung drinks and mga desserts. Yan. Post nyo na lang guys para makita nyo ha. Yan. Ito na yung una naming order, yung dynamite. Tignan natin. Ano? Spicy? Paunang agad. Rapper agad. Next order, putok batok, chicken skin. Our order is here. So may healthy rice yung option nila, brown rice lang. Mashed potato, which is kasama nitong ribs na whole platter yan. Tapos ito, pastel na chicken, pero naka-mashed baked. Tapos lasagna. Ang liit lang pala nung lasagna, pero tignan natin kung masarap. Try natin. Sarap.
Okay naman siya, nothing special, pero normal. Kumbaga, okay naman yung lasa. Kumbaga yung dynamite, usual dynamite. Chicken skin. Up. Deadly. Try muna natin yung lasagna. Kain na na. Yung service food, ito ulam pa lang ito. Kaya pwede take out. Tingnan natin yung ribs. Chicken pastel. Tingnan natin. Na pastel. Masarap yung ribs, oh. Anyway, kain muna kami and update ko kayo after. So, tapos na kaming kumain and ang total bill namin is 2,155. Yung food niya is just okay. Halos lahat is a bit bland. Parang kulang sa seasoning, ganyan. Kulang sa umami. Pero yung ribs nga, teka lang. Yung ribs lang yung masarap. Kumbaga, normal ribs. Feeling ko I've tasted better ribs pero okay na siya. Kumbaga siya yung pinakamalasa dito sa kanto. So kung gusto nyo i-try, pwede pa rin naman, di ba? Again, lagi ko sinasabi, di ba? Pag nagsasabi ako about food, taste is... What? Taste is... Subjective. Louder. Taste is... Subjective. Taste is subjective, okay? So, depende yan sa panlasa niya. So, yun. Update ko kayo kung saan kami pupunta next. So, ang next namin pupuntahan is Wright Park. Pero on the way, nadaanan namin itong parang the other office ng Baguio Country Club. So, bibili lang kami ng yung bread, raisins bread. Ayun, available here. So, let's buy raisins bread, tsaka banana bread. Gusto ng mister ko. So, pwede kayo ditong bumili. Ay, saan po? Sa loob na? Sige po. Ayan o. So, saya. Meron sila ditong parang may coffee din sila oh. May gelato. Wow. May ice cream sila. Ayan. And then they have itong, ano tawag na sa chocolate na ba? Yung nakaganyan. So, yan. Pwede kayo ditong bumili na lang. So, let's go. Let's buy. Yan. Ito yung price. Got the goods! Ayan. So, yan ha. One tip. Dito siya sa Outlook Drive. Tapos, ito na lang siguro yung i-waze nyo. The other office, Cafe and Bar, Baguio Country Club. So, yan. So, andito na kami sa Wright Park. And nakapark na kami dito sa may loob. Now, tignan natin. Medyo marami dito. Dito pinakamarami. Sabi ko sa inyo, di ba, mas okay sa Camp John Hay. Pero syempre, iba pa rin na matry nyo rin tong talagang kabayuhan dito. Kung gusto nyo lang na hindi sobrang daming tao, pwede yung Camp John Hay. Pero kung magta-try kayo na 2 beses, try nyo dito isa. Itong anak ko kasi gusto pa ulit ng isa pang kabayo. Kaya sige tara, tignan nyo, ganito karaming tao. Ayan o, nakikita nyo ba yan? Nakikita nyo ba yung mga taong yan lahat na nagre-rent? Ayan, ganyan karami yung tao dito. Yung rates dito guys, mas mura. 300 lang for solo ride. 1 hour 600. Sa Camp John Hay, 400 tsaka 750, diba? Tapos pagka sa labas, 900 tsaka 1,2. Ayan, post nyo na lang. May registration pa for insurance. Ayan. Ito yung mga kabayo. Ayan. What are they doing? I take it back. Parang mas okay pa rin talaga mga bayo dito sa Wright Park versus dun sa Camp John Hay. Kasi dito may insurance pa, tapos parang mas maayos yung proseso nila. Yun kasi, kung hindi nyo lang talaga gusto na super crowded, dito talaga yung kabayuhan. So parang pag halimbawa, nasa Camp John Hay na kayo, di ba? Gusto nyo mga bayo, ayaw nyo nang pumunta dito. Then pwede din doon. Pero dito din naman, marami kasing tourist spots na katabi. Malapit na rin yung The Mansion, tapos yung may mahabang garden dito na may ano, yung mga ilaw. Eto guys, yung famous stairs na mataas na aakyatin nyo, na pag akyat nyo, alam ko katapat nito yung The Mansion. Ayan, ito yung mataas na stairs. Tapos nandyan din yung garden na mahaba, yung katapat ng mansion na may parang pond. Tapos malapit din dito yung botanical garden, medyo-medyo. So yan, hindi ko alam kung aakyat kami eh. Pero nag-aantay pa kami ng kabayo. Daming kabayo, nag-aaway itong dalawa. Ito. Yan o, kanina pa yan o. Yan o, nag-aaway.
Oo. Yan o, nagsasapakan na. Oo, pang. Oo. Nagsasapakan na. Oo. Oo. Nagsasapakan na. Nag-aaway. Oo. Oo. Ang cool din makakita ng mga hayop eh, no? Kung paano sila mag-interact. Ayan o. Oh. Ayaw tumigil ha. Oo. Ayaw pa rin tumigil no isa. Oo. Sabi, tama na. Bati na tayo. Ginawa ng kwento. Ayan na. Nakasakay na yung anak ko. Baka masipa ako ng kabayo. Ayan. So, from the parking area ng mga kabayo, ayan, dito na yung tatawiran. Alam nyo guys, mag-iingat kayo pag may naglalakad na kabayo ha. Kasi baka mamaya, masipa kayo. Ayan, dito. Dito papasok. May upuan sa loob para pwede nyo mapanood yung anak nyo, yung mga kasama nyo na mangangabayo. Ayan o, dito. Nakikita nyo? Ayun o, yung area na yan. Pwede maupo dyan. Ayan, so ito yung ikutan. Actually guys, parang lumiit na talaga yung ikutan nila. Ito na lang siya, itong buong yan, yun, hanggang dito. Kasi dati, nung maliit ako, naalala ko, pwede ka pang lumabas na ganyan, no? May outer circle. Ito yung outer circle, ayan, no? Nakikita nyo, ayan, outer circle. Tapos dito sa inner circle, pwede din. Ngayon, ang ginawa nila, isang loob na lang talaga na circle. Ayun, pinapatakbo yung kay Mateo. You-hold na ka. Okay, so tapos nang mag-horseback riding si Mateo. And I asked him, Teo, which one do you like? The one yesterday or today? Yesterday. Why? Kasi it's more tagal. It's more tagal? Pero actually guys, yung ngayon, kinumpute ko mga 27 minutes. Yung kahapon, mga 32 siguro, ganun lamang lang. Eh, sa presyo naman, di ba, kung mas lamang naman ng 100, dito na lang kayo. Pero ewan ko, parang mas yung feels din kasi dito sa ride park. Kumbaga parang garden talaga siya na may mga trees. Kumbaga yon, yung sa John Hay kasi may mga kotse, di ba? Kumbaga parking area tapos ginawang kabayuhan. Though pwede rin naman, good to try pareho kung gusto nyong itry. Pero kung may, ang gulo no? Pero kung may i-recommend ako, siguro dito na lang sa ride park. Kasi dito maganda, may insurance pa sila. Yung 25 pesos na binayaran namin, may insurance sila in partnership with Malayan. Siguro kung may mangyari. Though ayaw naman nating maisip na may mangyari, di ba? But since unpredictable ang hayop, ang mga kabayo, ganyan, lalo na buong araw na nag-iikot, mamaya pagod na, mamaya kung anong gawin. So at least insured yung nakasakay. So ngayon, nandito naman kami sa church, St. Joseph the Worker Church. Magsisimba lang kami. Dito kinasal si Aga Mulak. In case you want to know, FYI. Magsisimba lang kami. So mamaya na, bye! It's day 3 and last day na namin today. Actually, kanina nanggaling na kami ng Good Shepherd. Ang aga namin doon para mga 8:05. 8:15 magbubukas. And ang haba pa rin ang pinila namin. Natapos kami mga 9. Hindi ko na na-video, pero bumili lang kami ng ube. Medyo parang feeling ko nagiging overrated na siya. Parang sobrang taas na ng presyo, tapos ang haba ng pila, tapos nababawasan yung products nila. Tapos parang medyo hindi sila ganun ka-welcoming sa mga bumibili. Ewan ko, parang dami ko nga napapanood sa TikTok videos ngayon na parang maiinis daw sila sa mga turista, though hindi ko gets. Tapos kaya nandito kami sa Mines View. Bumili lang kami ng iba pang pasalubong. Yung presyo dito sa Mines View is kapareho ng sa palengke. So, pwede kayong dito din mamili ng pasalubong versus sa palengke kung hindi kayo makakapunta. Ayan. So, hele-helera din dito ng mga stalls. Hanggang dun sa dulo. Ayan. Pwede rin kayo makabili dito ng mga pangpasalubong. Ayan. Tapos, nandito yung parang Mines View na viewing deck. Yung malalim. Ayun o. Nakikita nyo ba yun? Hindi na kami papasok doon. Nakapasok na kami doon before. And then, hanggang dito sa kabila, meron din dyang mga bilihan ng pasalubong. Ayan, mahaba yan. Tapos pwede kayo dito mag-park, lakad lang kayo ng konti. Doon na sa may dulo yung Good Shepherd. Pauwi na kami galing Mines View and ito yung sinasabi ko sa inyo. Mag-move lang kayo a bit forward. Kami ang ginagawa namin is nagpa-park kami sa may Mines View. And then, ito na yung, ayan, Good Shepherd. Ayan dyan. Ayan yung papasok. May parking naman dyan, madaming parking dyan. So, hindi kayo mamomroblema. We are back here sa hotel and nandito lang kami sa may restaurant nila, yung Mangiamo Italian restaurant.
So sabi namin, mag-snacks muna kami, try namin yung food nila, and then pag masarap, dito na rin kami mag-lunch. So medyo brunch time na, 10:30. Doon nag-breakfast naman kami. Pero try na natin para mamaya, kung mas okay yung food nila na matikman namin ngayon, order na lang ulit tayo mamaya. So we ordered 2 pizzas for snacks. And gusto rin talaga namin i-try ito kasi nakikita ko rin siya na lumalabas na FYP ko. And actually, nung Feb 14, sobrang daming kumakain dito, as in puno, parang dinadayo siya. Kagabi hindi Valentine's pero marami pa rin kumakain. So let's see kung masarap yung food. Our first pizza is here. So we ordered 4 cheese with truffle. This is the second pizza, Diavola yung pangalan. So pepperoni and then tomato sauce, mozzarella and salami. Ayan. Parang masarap din siya and fair. Ang lambot nung ganito kahit ang laki. Nung din nila kasi nila. Ang laki ng bread. Pero masarap siya. Try natin yung parang all meat. Fairness. Ang fairness, oh. Anyway, tapusin na namin tong food namin. And update ko na lang kayo after. Pero, suggest ko na i-try nyo dito. Masarap siya. So, tapos na kaming kumain and ang total bill namin is 1,270 pesos. And alam nyo ba guys, pagka in-house guest pala kayo, merong additional 10% off. So, ako I suggest na you try this restaurant. The name is Manjamo. So, kung hahanapin nyo siya, pwede nyo ilagay sa Waze is Manjamo or yung Giraffe Boutique Hotel. Sobrang okay siya, masarap siya. Siguro kasi wala akong expectations, kaya sobrang nasarapan din ako or na-impress ako and nagulat ako sa lasa niya. So anyway, that is it for our Baguio trip guys. Wala na kaming ibang pupuntahan, wala na kaming ibang gagawin. Mag-check out na lang kami sa hotel and then pauwi na kami. So that ends our 3 days, 2 nights trip here in Baguio. Kung may questions kayo, let me know in the comments and I'll try to answer it as much as I can. And by the way, you can also book this hotel via Klook and kung kailangan nyo ng code, use my code MommyCams Klook for discounts. So yan, sana nagustuhan nyo tong video na to and kung nagustuhan nyo, please don't forget to like and subscribe to my channel. I'll see you again until the next travel vlog. Bye!